Welcome sa Philippine Weather Trivia. So meron tayong bagong segment, tatawagin natin itong V10. So V dahil bin at 10 naman dahil sasagot tayo ng 10 questions or comments ng mabilisan lang. So medyo bitin, pero I'm sure may matututunan kayo dito. So gagawin natin ito every month. So kung meron kayong questions, i-comment nyo lang sa videos natin. Or kung medyo komplikado po yan at kung may kasamang pictures at videos na gusto nyo ng paliwanag, i-email nyo po sa weatherfish21@gmail.com. Okay, game. Simulan natin. So, unang tanong mula kay Claude Gil Arce. Anong meaning ng pre? So, pre-tonyo, parang paring tonyo, no? Pero ang tamang pronunciation po ay pre. Pre-tonyo or papunta po sa tonyo. So, meron tayong pre-Ulysses. So, ibig sabihin po niyan, kaya nilalagyan ng pre, dahil kung low pressure area pa lamang po yan, wala pa po yung local name. Dahil tropical depression po, doon po natin nilalagyan ng local name, ang bagyo. Or, kung nasa labas pa po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo, hindi pa rin po natin yan binibigyan ng local name. So, bakit pa nilalagyan ng pre? Kung bibigyan din naman ng local name. May mga pagkakataon kasi na, halimbawa, low pressure area pa lamang at hindi po natuloy. So, hindi po talaga yan bibigyan ng local name. Kaya nilalagyan po natin ng pre in case hindi pong matuloy yung bagyo. So, may mga pagkakataon din na nasa gilid lang ng Philippine Area of Responsibility yung bagyo at may chance na hindi pumasok. Isang magandang example po dyan ay yung bagyong Hiner na dumaan lang sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility. Nung nasa labas pa po yan, meron po yan pre. So, pre-Hiner. Dahil may chance po yung mag-recurve o hindi pumasok sa ating part. So, in case hindi pumasok ang bagyong Hiner, so hindi po yan natin bibigyan ng local name. Kaya kung nasa labas yung ating mga bagyo or kung low pressure area pa lamang po yan, nilalagyan po natin yan ng pre. Dahil may chance pong hindi po yan matuloy. Okay, number 2 question. Mula kay Eloyski05, napo-forecast din po ba yung high pressure system? Opo, napo-forecast naman din yung ating high pressure systems. Pero behavior po ang tinitingnan natin dyan, depende sa klima o depende sa panahon. So halimbawa, ngayong panahon ng taglamig o winter sa Northern Hemisphere, kung meron kang high pressure area dyan sa China, most probably ang kilos niyan papunta ng Japan at dito sa Northern Pacific area. So, behavior po, yung kadalasan niyang ginagawa, doon po natin na-forecast yung mga high pressure systems. And, wala pong gitna o sentro o mata ang high pressure system dahil sinking air po yan. At kung may ikot po man yan, ay palabas. So, hindi po natin nakikita o wala po talagang visible na mata itong mga high pressure system. So, nakikita lang natin ang area na to, mataas ang pressure. So, ganun po ang mag-forecast ng mga high pressure systems. Mula naman kay Just Lying Down Ma'am, dati po pag-asa kayo sir, di ba? Just like Mang Tani of GMA. Opo, dati po akong weather forecaster ng pag-asa. Si Mang Tani po ay dati kong boss sa weather division. Hi Boss Tani, Ating Lo, hello. Okay, next question. Mula naman kay Jose De Jesus, bakit po laging malapit sa gitna ang track ng bagyo? Nagkaroon na po ba na malapit sa itaas o malapit sa ibaba? So, medyo magulo yung tanong niya. Pero feeling ko ang pinipertain niya is yung center track ng bagyo. Ngayon, pag nagtatrack kasi tayo ng bagyo, ang basis natin is yung gitna o yung mata. So, yun po yung tinitingnan natin ang direksyon. Pero hindi man tayo daanan ng mata o gitna ng bagyo, delikado pa rin po basta malapit po tayo dun sa gitna. Kaya meron din po tayong tinatawag na circle of uncertainty. Dahil nga, posibleng nag-veered pataas o tumaas yung ating bagyo mula dun sa ating forecast center track o maaaring mas mababa po doon. Ganun pa man, basta pumasok po tayo doon sa circle of uncertainty or malapit po tayo doon sa dadaanan ng gitna ng bagyo, mapanganib pa rin po ito. So, ganun po yung ating pag-track ng bagyo. Okay, next. O mula naman kay Eddie Wow, di nga, sa JTWC at windy ako bumabase, hindi sa pag-asa. LOL, huwag mong takutin ang mga Pilipino. 230 kilometers pataas ang Category 5. Move on, ka na kay Yolanda. Okay, game. Meron po kayong kalayaang pumili kung saan po kayo magbabase. Nagiging delikado lang po ito kapag nagkukumpara po kayo ng maling data. So ngayon, sa JTWC or US, 1 minute average ang gamit nila sa pagsukat ng bagyo. Ngayon, kung ikukumpara niyo po yan sa Pilipinas, na gumagamit ng 10-minute average, natural po, mas malaki po ang pagtaya nila dahil mas maliit yung kanilang sample size. Sa 1 minute average, na lakas ng hangin, ay mas mataas po talaga yan kumpara sa 10 minute average
Dahil naka-spread out sa 10 minutes yung lakas ng hangin kumpara po sa 1 minute average na ginagamit ng JTWC at US. Ngayon, kung magkukumpara po kayo ng US at Pag-asa, so medyo mali po yun. Dahil magkaiba po sila ng paraan, ng pagsukat, at pag-estima ng lakas ng bagyo. Kung gusto nyo po ikumpara ang Pag-asa, ikumpara nyo po sa JMA o sa Japan Meteorological Agency at sa 187 countries na miyembro ng World Meteorological Organization. Dahil meron pong standards ang WMO sa pagkuha ng lakas ng bagyo. Yan po magkakahawig po dahil pare-parehas po silang gumagamit ng 10-minute average. So, doon po nagkakaroon ng kalituhan at nagiging delikado sa pagkukumpara po natin ng maling data. So, para naman po sa windy.com, isa po yung visualization. Yan po yung pangalan ng app o ng website. Hindi po yan yung forecast model. So, kung bumabase po kayo sa windy.com, alamin nyo rin po kung ano yung data na binabasa nyo. Meron po yung dalawang model. Yung European Center for Medium Range Weather Forecast o ECMWF at GFS or Global Forecasting System. So, pwede nyo pong piliin yan. So, kung naka-desktop kayo, nasa lower right po yan. So, kung naka-app naman, pipiliin nyo lang po sa menu kung nasan po yung ECMWF o GFS. So, alamin nyo rin po kung saan po maganda ang gamit ng mga model na yan. Halimbawa, ang ECMWF, maganda po yan sa pagtaya ng pag-ulan. Ang GFS naman, mas maganda po sa lakas ng hangin at track ng bagyo. So, depende po yan sa model na ginagamit nyo. At yung mga model na yan, makikita nyo rin po sa ibang website yan. So, huwag nyo po gawing Biblia o gawing absolute truth ang windy.com dahil visualization din po yan. Alamin nyo po kung ano yung mga datas at mga informasyon na binabasa nyo. Again, may kalayaan po kayong pumili kung ano ang gusto nyong pagbasehan. Sundan nyo po ang nilalaman ng puso nyo. Pero, maging responsable po tayo, aralin at intindihin po natin yung mga data at informasyon na nakukuha nyo. Okay, next. Well, comment po ito mula kay Ferdinand Soriano. Mas high-tech ang gamit ng US, kaya mas effective ang findings nila. Hindi na po ito issue kung sinong mas high-tech eh. Magkaiba po ng paraan ang US at Pilipinas sa pagkuha o pag-estima ng lakas ng bagyo, gaya nga ng nabanggit ko kanina. At, kadalasan po, ang pag-estimate ng lakas ng bagyo ay nanggagaling sa satellite data. Pero, capable po tayo dyan, lalong-lalo na po kapag dumikit na yung bagyo sa atin dahil papasok po yan sa range ng radar. Ang radar po ay direct measurement na po yan. So, yan po yung ating home court advantage. So, kahit ano pong high-tech ng gamit, kung hindi naman po papasok sa range ng instrumento nyo o kung hindi mababasa ng instrumento nyo yung bagyo, ay baliwala rin po. So, capable naman po yung mga gamit natin at mga forecasters din natin kumpara sa US. Magkaiba lamang po talaga yung sistema. So, mula naman kay Isagani Sikat, ano ba yung ibig sabihin nung laging binabanggit na malapit sa gitna? Ano ba yung gitna? So, kadalasan yung malapit sa gitna, ginagamit yan kapag sinasabi yung lakas ng bagyo. So, halimbawa, Bagyong Rolly, 225 kilometers per hour, malapit sa gitna. So, yun po yung tinatawag nating maximum sustained winds, na doon po yung pinakamalalakas na hangin. So, bakit po malapit sa gitna? Hindi gitna. So, yung gitna po, yun po yung mata o yung eye ng bagyo. Doon po sa mata, wala pong hangin dyan. Kalmado po ang hangin dyan at wala rin pong ulap. Kumpara po doon sa eye wall nating tinatawag, yun po yung malapit sa gitna. Yung eye wall niya, dahil nandun po yung pinakamalalakas na hangin ng bagyo. Yun po yung ating ine-estimate na maximum sustained winds o pinakamalakas na hangin ng bagyo. So, yun po yung malapit sa gitna. Yung eye wall niya, hindi po yung mata. So, from Marcelino Binta, tanong lang idol, bakit madalas ang pagdating ng bagyo sa mga buwan na ito? So, yung ating bagyo season, nagsisimula po yan ng June, July, August, September, October, hanggang November. Pero yung pinakamarami nating bagyo, kadalasan July, August, September, at October. So, bakit ganun? Yung ITCZ, yun po yung kadalasan pinagmumula ng mga bagyo. So, nagmamigrate po yung pataas, tapos pababa naman kapag buwan ng September, October, November. So, ngayon, nasa baba na po natin yan. So, pag buwan ng October or September, nasa halos katapat po natin yung ating intertropical convergence zone. Plus, sinamahan pa na aktibong phase ng ating MJO. Ibig sabihin po niyan, mas naging mainit yung ating sea surface temperature o yung ating karagatan. Kaya mas dumami po yung ating bagyo. Kadalasan po yan, August, September, October, hanggang early November, yan po talaga yung maraming bagyo. Mula naman kay Shirley Aguas, siya po ba ang nasa Umagang Kay Ganda dati? Opo, dati po akong resident meteorologist ng Umaga ang Kay Ganda. Hi Katunying, Kuya George, at Ma'am Tina.
Tiangami, Tita Winnie, saka Sir Ariel, hello. At ang ating huling tanong kay Hey there, meteorologist ka ba? Opo, pinag-aral po ako ng Pag-asa ng almost 2 years para maging meteorologist. Graduate po ako ng Electronics Engineering mula sa UST. So kung gusto nyo po ng meteorologist training course from Pag-asa, dapat po ay engineering graduate kayo or meron kayong certain units ng math. So pwede pong physics major or math major para po makapasok dun sa meteorologist training ng Pag-asa, which is sanctioned ng World Meteorological Organization. Sa kasalukuyan, tinatapos ko po yung thesis ko sa UP Diliman for master's degree ng meteorology. So nakasampung tanong na po tayo. Hanggang sa muli po nating bitin. Muli, kung may tanong po kayo, i-comment nyo lang po dito or email nyo po sa weatherfish21@gmail.com. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.